Ang espiritual na daigdig ay iba sa mundong ito. Sa espiritual na daigdig, ang tunog na panginginig o vibration ay siya na ring mismong bagay. Walang pagkakaiba sa pagitan ng pangalan at ng tinutukoy na bagay. Kung ang tunog na panginginig o vibration ay mula sa espiritual na antas o transcendental, walang pagkakaiba sa pagitan ng pangalan at ng pinangalanan. Sa material na daigdig gayunman, may pagkakaiba sa pagitan ng mga bagay at ng mga salitang ginagamit ng ating mga pandama upang tukuyin ang mga ito. Ang mga bagay na lagpas sa lohika at pangangatwiran na hindi maarok ng isipan ay hindi dapat pagtalunan. Sa halip, mas mainam na paglingkuran ang ganap na katotohanan o absolute truth. Sambahin ang dapat sambahin kaysa magpalagay ng palagay kung dapat ba itong tanggapin o tanggihan. Kapag tayo ay nakarinig ng mga espiritual na paksa mula sa Kanya sa pamamagitan ng sunod-sunod na linya ng mga guro o disciplic succession, humihinto ang ating likas na pagnanasa na sukatin ng lahat gamit ang ating mga pandama. Matapos paglingkuran ang mga pahayag ng Vedas, ang transcendental na tunog na panginginig o vibration, ang lahat ng ibang uri ng ebidensya tulad ng mga haka-haka at direktang perception na salungat sa pag-unawa ng mga Veda ay tumitigil din. Kung ipoproseso natin ang transcendental na tunog na panginginig o vibration na ating narinig mula sa espiritual na guro sa pamamagitan ng isang pananaw na walang kaliwanagan, mag-aakusa tayo ng kapintasan sa transcendental na tunog o sa ganap na katotohanan. Tiyak tayong gagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng tunog at ng bagay na tinutukoy nito. Ngunit sa kataas-taasang Panginoon ay walang anumang ganitong pagkakaiba, sapagkat siya ay iisa at walang katulad. Siya ang sukdulang ganap na katotohanan. Kung bibigyan natin ng kakulangan ang ganap na katotohanan, mapipilitan tayong kainin ang sarili nating salita. Walang pagkakaiba sa pagitan ng transcendental na tunog at ng bagay na tinutukoy nito. Ang banal na pangalan ay siya mismo ang kataas-taasang Panginoon. Ang pag-aakalang ang anyo, mga katangian at mga gawa ng Panginoon ay iba sa Kanya ay isang maling pag-unawa at salungat sa kaalamang isa lamang. Itinuturo sa akin ng aking espiritual na guro na huwag ituring na ang anyo ng Diyos sa anyong bathala o demigods ay produkto ng material o isang bagay ng kasiyahang pandama, dahil hindi natin lubos na nauunawaan ang tunay na kahulugan ng mantra na ipinagkaloob sa atin. Dahil hindi natin nauunawaan ang konsepto ng pagkakaisa sa espiritual na larangan, iniisip nating may pagkakaiba sa pangalan ng sinasambang Diyos at ng kanyang anyong Diyos-Diyosan o demigods. Sa sandaling makita natin ang pagkakaisa sa pagitan ng demigods at ng Panginoon mismo, mawawala ang ganitong maling pag-unawa o ilusyon. Ang mga napalaya ng kaluluwa ay sumasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit ng kirtan, pagbigkas ng mantra at iba pang katulad na pamamaraan. Ang transcendental na tunog ay hindi naiiba sa bagay na tinutukoy nito. Sa pagsunod sa unti-unting landas simula sa srada o pananampalataya, maaari nating paunlarin ang pagmamahal at debosyon para sa kataas-taasang Panginoon sa ating puso. Haribol.